Apretada. Okay na to. Simple lang po ang buhay namin noon. Nagre-rent lang po kami ng apartment. Mahirap po sa part ko yun dahil buntis din ako ng time na yun. Siyempre, wala pa kaming sasakyan noon, nagko-commute. Kailangan tayong mga nanay, suportahan natin yung ating mga anak. Kailan umunlad ang buhay ninyo? Siyempre, nung nag-artista na si Miguel. Grateful po ako sa pagkakaroon ng anak kagaya ni Miguel. Naalala ko nung nagsistart pa lang ako mag-vlog. Ako lang lahat, wala akong assistant. Sabi ko kay Daddy, ang hirap pala ng ganito pero masaya. Contented siguro ako, kaya okay na to. Nandito tayo sa Dasmariñas, Cavite para bisitahin ang nanay na sumikat dahil ang dami niya magluto at ang galing niya magluto. Hello! Hi po! What can I say? Facebook's sensation, Nanay Grace. Yes po, welcome po sa aming Oh my lugar. God! Yes. Welcome. Nice to meet you po. Thank you for having me here. Siyempre naman po. Thank you din po for guesting me sa YouTube Ay, channel. oo naman. Pero gusto ko lang sabihin, guys, yung mga nagsasabi noon, pipi ka ba? Magsalita po, ka. nagsasalita naman po ako. Ang ganda ng beauty, ang ganda pa ng boses. So, ano po to, ma'am? Itong lugar na to? Ito po ay yung aming garden. Tapos dito po sa garden, nandito na din po yung aking kitchen. And then yung bahay po namin, nandun lang po sa tapat. Kulog po kasi dati dun sa kitchen ko eh. So naisip ko, dito ko na lang ilagay. Mas maaliwalas, hindi maamoy sa bahay. Oo, mahilig ka magluto noon pa. Noon pa po, nung nag-asawa ako. Pero nung dalaga pa po ako, hindi ako marunong magluto. No way. Opo. Oh my God. Guys, may pag-asa ako. Really. Manood ka lang po ng YouTube. Oo, yun na yun. Doon ka natuto. Opo. At saka sabihanan ko din po. Oh. Okay na to. Okay na to. Okay na to. For more followers, thank you guys for following Grace and Felix. Okay na to. Kilala ka ng lahat bilang ang nanay na nagluluto sa Facebook. Okay na to. Pero sino ba talaga si Grace Tan Felix? Isa lang po akong plain housewife. Simple lang po ang buhay namin noon. Walang masyadong mga material na bagay na mamahalin. Hindi naman ganun kahirap. Nakakaraos naman kami sa isang araw ng hindi naman na gutom. Yung sakto lang naman. Dati po preschool teacher po ako. So talagang education ang course mo? Special course lang po for early childhood education. Kasi meron po kaming school. So, para naman may contribution ako sa school namin. Mahirap mag-handle ng bata. So yung experience ko sa pagpapalaki ko sa mga anak ko, nai-apply ko sa kanila. Gaano katagal ka nagturo? Siguro pang mga 3 to 5 years lang. And then, nag-stop po akong magturo nung sinasamahan ko po si Miguel sa tapings niya. Kailan niya ginustong mag-artista? 5 years old pa lang po siya noon. And then, sabi niya gusto niya mag-artista. So, syempre, kami naman ng daddies, todo support naman kami. Anong ginawa niyo para supportan? Syempre, audition po. Mahirap po sa part ko yun dahil buntis din ako ng time na yun. Syempre, wala pa kaming sasakyan noon, nagko-commute, and then pipila ng mahaba. Pero syempre, para sa dream ng anak ko. Kailangan tayong mga nanay, suportahan natin yung ating mga anak. Anong trabaho ni Mr. noon? Nagtatrabaho po siya dati sa electronics company, industrial engineer po siya doon. And then, nung nagkaroon po kami ng school, nag-aral po siya ng masteral education. Kasi nagturo din po siya sa college. 2 anak mong lalaki. Ang isa ba mag-aartista din? Ayaw po niya mag-artista. Kabaliktaran po siya ni Miguel. Mahiyain po siya. Pag napapanood po niya si Miguel dati sa TV, naiilang siya. Ayaw niyang panoorin. Pero nagpa-vlog po siya ngayon. Moto vlog. Kasi mahilig po siya mag-big bike. Ito po yung kitchen ko. Pasok po tayo. Ito ang kitchen mo. Pinagawa niyo po ba ito for YouTube or pinagawa niyo to for you? Pinagawa ko po nung nagsa-start na ako mag-vlog. Maliit lang po ito and then open pa siya dati. At natapos lang noong December 2024. Wow! Yes po. So dito po may maliit na counter. And then meron ako, syempre, importante, water dispenser. Yan. And then dito merong lababo.
Dito yung aking assistant gumagawa. Oo. Tapos ito yung dining area talaga namin. Bakit high table? Kasi ito na yung working table ko na rin habang nagluluto. At ang interesting nito, pwede po mabuksan. Ano ba naman? Ayan, Ayun, kung ano-ano so may lang mga po mga laman yan. gamit. Oo, pero Opo. you really use it for Yes po, working. yes, Oo, for parties. Dito ba kayo nagbe-breakfast, Dito na dinner? din po lahat. Kasi pagkatapos magluto, diretso na dito. Oo. So, etong kusina mo, ano yung inspiration? Parang French type na aesthetic, parang ganun po. Ang ganda ha. Talagang it's for vlogging. Yes po, Ma'am Karen. Kumuha ka pa ba ng designer or nag-Pinterest ka? Pinterest po. Diba? Para tipid po. Ginawa ko pong accessible para konting ikot lang, madaling kuhanin lahat ng mga kailangan sa kitchen. Halimbawa, kailangan ko ng tinidor, kutsara, Dito na. knife, ito. Oo. For And then, cooking. yes po, mga bowls. For cooking, mixing. Cooking. Yes po, lahat po nandyan lahat. Mga pans. Andyan yung pans, po, andito na. Andito po. And dito, yan. Yan na po, simple lang po yung kitchen ko. Oo. Ang tanong nga, pag pinanunood kita ito, ba't ang dami ng niluluto niyo? Oo, yun nga po. Kasi po, noong nag-start na ako magpa-renovate, doon na ako nag-start na magluto ng madami. Kasi po, yung mga construction workers, and then nadagdagan na rin po ako ng mga kasama ko dito sa bahay. Kasi ang akala nung ilan nun, may restaurant siguro to. May canteen siguro sa Wala labas po. ng bahay. At saka po, hilig po talaga namin kumain. Kung ano po yung ulam namin, syempre, yun din po yung ulam nila. And then, sabay-sabay po talaga kami kumakain. Oo. MJ, tawagin mo na sila. MJ, kumain na tayo. Tara na. Wala pong hindi masarap kay MJ. Di ba, MJ? Sarap. Take two po. Medyo masarapan. Ano bang paborito mo sa niluluto mo? Lahat po ng may mga bagoong. Okay. Bicol Express, pinakbet, ginataang langka, ginataang puso ng saging. Naisip niyo na ba mag-bake? Yan po ang hindi ko nakahiligan kasi mahirap. Pero nagbe-bake po ako ng blueberry cheesecake. Mahirap mag-bake. Kailangan ang measurement mo sakto. Yan. Unlike po pag sa pagluluto ng ulam, tansya-tansya lang. Kailan umunlad ang buhay ninyo? Siyempre nung nag-artista na si Miguel. Naalala ko noon, una niyang sweldo, commercial ng isang hotdog brand. Yun yung pinambili namin ng car. Kasi sabi niya, nahihirapan na si Mami mag-commute. Kasi nga sinasamahan ko siya sa tapings ng Starstruck Kids dati. Nung in-interview siya, gusto ko pong makabili ng car kasi nahihirapan po si Mami mag-commute. Ganun kalaki kinita niya. Kotse o down payment yon? Nung time po na yon, ang nabili po namin ay second hand lang. Hindi pa po kaya ng brand new. Ayaw rin po namin ng installment. Ayaw namin mag-loan. And then after that, nagre-rent lang po kami ng apartment. Ito po yun. Sa likod? Yan, opo. Oo. Diyan po kami nagre-rent noon during Starstruck Kids. And then, after dyan, lumipat po kami sa bahay ng biyanan ko. Yung katabi po ng bahay namin. So, nung nandyan na kami, nabili namin yung lupa kung saan po yung bahay namin ngayon. Matagal na po yung house namin, siguro 2014 pa po yan. Pero ngayon, under renovation po siya. Si Miguel naman po yung gumagastos doon. So, malaki ang naitulong talaga. Yes po. Malaki po ako. Grateful po ako sa pagkakaroon ng anak kagaya ni Miguel. Paano ba si Miguel bilang anak? Mamaya. Bilang anak, yan, palagi ko naman pong sinasabi na very responsible po talaga si Miguel. Simula ng bata pa hanggang ngayon po, todo support siya sa amin. And then, hindi nawawala yung respect niya sa amin ng daddy niya. Sorry po, maiyakin po talaga Okay ako. Yun po. Respectful, and I think napalaki ko naman po siya talaga ng maayos. Sobrang proud kami kay Miguel kung ano na yung narating niya ngayon. And proud ako na hanggang ngayon humble pa din siya. Anong pinaka-touching na act of love Siguro, ni Miguel? itong pag-support niya sa akin sa pagbablog ko. Dati kasi
Nung nagsa-start pa lang ako, hindi pa siya ganun ka-support. Nahihiya pa siya sa mga pinagagagawa ko eh. Pero now, natutuwa ako sa kanya kung paano niya ako suportahan. Binibigyan niya ako ng tips kung paano dapat ko gawin, kung ano pa yung mga improvements sa pagbablog. Ba't ka naiiyak? Wala po, kasi parang sa tingin ko lang po, medyo malayo na rin yung narating namin. Eto na, magluto na tayo. Magluluto po ako ng tuna steak for Ma'am Karen. In order ko po ito sa aking suki. Lahat po ng niluluto ko ay fresh. Every morning po din i-deliver sa akin. Every morning? Yes po. Kasi every day po ako nagluluto po. So ito po ay ating lulutuin for Ma'am Karen. Kakain tayo. Yes po. Yung recipes mo, original ba lahat? Yung pong mga Pinoy food, iniimbento ko po yung iba doon. At talaga? And then sabi ng anak ko, i-content mo yan, mami, kasi everyday mo naman yan ang ginagawa mo. Bakit hindi ka daw nagsasabi na, oh, eto ang ingredients? Hindi po kasi ako komportable magsalita sa camera. Ngayon? Ngayon na lang po, pag yung ini-interview ako, natututo na po ako magsalita. Oo. Tapos, Mayayain po talaga ako sa camera, hindi po kagaya ng anak ko. tapos sumikat ka kasi pagkatas magluto, ganito ka lang. O, okay na yan. Okay. Dati nga po, walang okay na to eh. Walang okay na to. ASMR po talaga. Wala talaga pong salisalita. What you see is what you get. Bahala na kayo, intindihin nyo na lang yung niluto ko. Kayo na mag-adjust. Ayun. Tapos ngayon po, sabi ko, lagyan ko kaya ng closing spills yung mga videos ko. Kasi yun po naman din talaga yung sinasabi ko after ko mag-cook eh. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Start na po tayo ng magluto ng tuna steak. Wow! Okay, so ang ingredients, may lemon. Yes, lemon. At ito. Olive oil para healthy. And this one, Maraming garlic. garlic. Alright? And Butter. tapos ilang kilo po ito? 1 kilo po ng fresh tuna. Ayun, okay. So, anong Start unang na po. step? So, kailangan po i-dry natin yung ating tuna. Ako na po yan. Yes, sige Oh. po. Dry mo lang. Nagluluto ka rin po ba? Hindi nga ako marunong magluto. Pero now, there's hope. Ang pagluluto ba sa'yo is therapy? Talaga, totoo yun. Sa aming mga, mahilig magluto, passion kasi namin ng pagluluto. Pag naboboring ako, magluluto na ako. Nagluto ka na ba ever na depressed ka nun? Minsan malungkot nagluluto, kaya lang naapektuhan po yung yung niluluto. Totoo? Totoo. Oo. Totoo Oo. po talaga. So that pag nagluluto, Masaya happy? ka. Masaya. Kasi pagka malungkot ka, nag-away kayo ng asawa mo, or may tampuhan kayo ng anak mo, tapos nagluto ka, umaalat, o kaya tumatabang. O sige, simulan natin. Okay. So lalagyan po natin ito ng salt and pepper. A pinch of salt. Yes po. Huwag masyadong maalat. Then, pepper. Pepper. Mahilig po ba kayo sa pepper? I like pepper. Not lang too much, but yeah. No? And then, sa kabilang side naman, para pantay po yung lasa. Kumakanta ba kayo minsan? Hindi po. Pero, Pag nagluluto? pag sa videoke po, pag walang bisita, pag kami-kami lang, Oo. kumakanta ako. Ano ang pinakamahirap mong niluto? Pinakamahirap kong niluto, biryani po. Wow. Nahirapan ako sa biryani kasi ang hirap lutuin ng rice niya eh. Bubuksan lang natin ang kalan. Then, lagay tayo ng olive oil. Yes Yan ang po. healthiest oil. Sabi nila. To cook with or coconut oil. Lately ko na lang na-discover na mas maganda pala ang coconut oil. Absolutely. Meron Talaga siyang pala. health benefits eh. Sinasabi ko lagi yan. Anti-inflammatory ang coconut oil. So, alam nyo na, coconut oil na tayo. So, ilalagay na po natin ito. Yan. Init na yung ating pan. Inakala mo ba, Grace, na sisikat ka Hindi po, sa syempre. pagluluto sa Facebook? Siyempre po, hindi po lahat naman siguro po ng mga content creator, hindi nila Oo. ine-expect na magugustuhan sila ng mga viewers.
Pag-brownin lang po natin. Then, pag nag-brown yun, babalik na rin natin. Nagulat ka ba sa kinikita mo ngayon sa pagluluto sa social media? Yes. Di ba? Oo. Nagulat ka doon. Opo. Hindi ko din po in-expect. Ano ang naitulong nung Facebook earnings mo sa inyo? Ano ba? Ito, nakapagpa-renovate ako ng kitchen ko. Dahil sa kita mo sa SOCMED. Opo. Galing. Oo. So, tignan natin. O, ito po, bitin pa to. Konti pa, ganyan. konti pa. Okay. Pero paano mo malalaman na hindi sunog? Ginaganyan-ganyan ko lang po. Ayun, Oo. pwede na po ito. Oo, ito na. Para po juicy siya. Huwag Yan. naman yung sunog. Para Oo. juicy pa din. Wow! Ang sarap! Ayun po yung husband ko. Ay, ito na. Nag-aabang si Sir. Oo. Lalagyan ko na po ng butter. Okay. So, pwede kayo pumili, guys. Kung conscious kayo, you can do non-fat butter. Yes po. Meron naman. Opo. Ang garlic ang naglalagay ng Flavor sa pagkain, po. may Dagdag flavor. flavor po dun sa tuna natin. Oo. Then, lalagyan po natin yan ng Lemon. lemon. Squeeze. Ano ang paborito mong lutuin? Siyempre po yung favorite ng anak ko. Kaldereta, Wow. sinigang, Pinoy food. Hindi mo ba naisip na magtayo ng restaurant sa labas? Sinabi ko na po yan kay Miguel. Oo. Kaso, ayaw po niya. Kasi syempre, ito nga po yung aming private space. Oo. Syempre po, pag ginawan ko to ng restaurant, mawawalan siya ng ano dito. Or what about for private events? Sabi po ng mga kasama ko sa bahay, why not magtayo nga po ako ng gano'n? Kaso, baka hindi po ako makapag-focus sa pagbablog ko. Oo nga. Mas malaki Kasi- po yung kita sa pagbablog. Career. Career na career. Then, lemon po. Looks good. Ang bilis pa. Ang bilis lang po. Ganun lang to kasimple. And then, Oo. okay na siya. Pwede na tikman. O, di ba? It Dali takes a lang. few minutes. Ang special ng Pwede ano. din lutuin ng mga working moms kasi madali lang. Yeah. Based lang natin siya. Oo. Wow. This is good. Okay na to. Okay na to. Yeah. Yung okay na to mo, na naging iconic na ngayon, Opo. inisip mo ba Masaya sa sisikat pakiramdam. yun? Hindi ko po syempre inisip yun. Pero di ba po, lahat naman tayo, matik, pagka may mga ginagawa tayo, nasasabi natin okay na to, di ba? Okay na to. Okay na to. Pwede Okay na. na to. Okay na to. Okay na yan. Pwede na kainin. Syempre, titikman ni Ma'am Karen. Mahilig ka ba sa kanin? Hindi po ako Ako mahilig sa din, kanin. oo. That's why po, marami ako magluto ng ulam. Mas Oo. mahilig po kami sa ulam kesa sa kanin. Tignan nyo naman restaurant levels. Gourmet ang peg, oh. Oh. So let's have it. Nako. Ano kayang lasa? Baka lang mainit, teka. Mamaya na, mainit pa po. Oh, wow! Juicy, Hindi siya overcooked. tasty, at the olive oil, it's healthy fat. Masarap po ba? The best! Approve kay Ma'am Karen. Thank you, Really Ma'am good, Karen. Ang sarap. Opo. Nag-aagaw po yung asim. Yes, Tsaka at ang... yung may- saltiness. Yeah. Tama yun na nag-aagaw. Yung asim at yung saltiness. Okay. Nakakawala ng langsa po yung lemon. Exactly. Opo. Okay na to. Okay na po yan. Paano nagbago ang buhay mo nung sumikat ka? Mao. Medyo naging busy po ako lately. Marami lang akong brands na... Marami lang pong brands for postings. Oo. Pero kailan mo naramdamang sikat na ako? Hindi naman po. Pareho pa rin naman. Pero pag naglalakad ka, meron bang grace? Yes, Mommy Grace. Okay na to ang tawag nila sa akin.
Ano po, masaya, nakikilala na nila ako. Nababasa ko sa mga comment section, minsan nauubusan ng recipes, and then pupunta lang sila sa channel ko, sa vlogs ko, nagkakaroon na sila ng ideas kung anong lulutuin nila. Yung iba naman, natututo rin sila magluto. Kaya yung nababasa ko, thank you, Mami Grace, for inspiring us. Natutuwa naman po ako pag may mga ganong comments. Ganito pala ang feeling ni Miguel. Dati kasi sabi ko, Miguel, pag lumalabas tayo, ang ano mo naman, masyado kang naiilang sa mga tao. Kasi di ba mga artista, gano'n naman sila. So ngayon parang nararamdaman ko, ganun pala yung feeling na ano. Pero konti lang naman, hindi naman ano. Napipressure ka ba ngayon na magsalita ka sa vlog mo? Kailangan na po, yun din po ang sabi ng, ng team ko na alisin mo na yung hiya mo. Wala na po akong choice. Ano ang pangarap mo para sa cooking career mo? Mas dumami pa sana yung followers ko, and gusto ko magkaroon din ng restaurant someday. What kind? Pinoy food. Yung pong kitchen ko, papangalanan ko po yung okay na to kitchen. And baka pag nagkaroon ako ng restaurant, okay na to restaurant. Actually, oo. Kahit okay na to sauces. So, pwede Okay po. na to cookbook. Ang dami. Pwede po. Pinasikat mo ang okay na to. Yes po. Oh, di ba? And meron po kaming wino-workout ngayon ng anak ko na business. Food business po. Oh, good luck. Dapat. Opo, oo. yes po. Si Miguel po lahat nag-iisip nun. Ma'am Karen, ang bahay po namin ay nandun po sa kabila. Yun nga, very interesting. Hindi to common, Opo. na magkahiwalay yung And ang kusina swerte ko nga po at na nabili bahay. ko itong lote na ito, Ito. katapat lang ng bahay. So, ito po yung bahay namin. Oo. Under renovation Yes. po. And ito, dati na kayong nakatira dito. Yes po, 1999. Oo. Po ang aming munting bahay. Ito po yung garage. Busy. Ang sarap Yes. ng nagre-renovate. Third floor po itong house namin. So, lahat po yan pababago ko. May Oo. mga papalitan lang sa loob. At Dito tinagyan, po kami dati kumakain. pareho na yung look. Ito rin yung color scheme ng kusina. Opo. Oo. Para po maliwanag. Yan. Uy, ang ganda Hindi naman. pa nga po. What can I say? Bongga si Hindi pa Grace. po. Ang ganda. Anong Opo. itsura nito noon? Ganito din po siya. Pinapalitan ko lang po yung mga walls. Nagpapintura ulit ako. Oo. Tapos nagpalagay po ako ng CR dito. Oo. Inaayos ko po yung CR namin. Oo. Ito po yung CR ko. Yan. Pero hindi pa po siya tapos. Ang ganda. So ito, ano to? Guest CR. Opo. Powder room. And Oh. then dito naman po, ano po yan? Stock room po yan. Ayun. Oo. At ang neat ng mga sapatos. Type na type ko to. Gusto ko to. Fluted panel po. Engineered wood na to, no? Or PVC? PVC po siya. I like it. Maganda to, no? Sa second floor po, i-renovate din, tsaka sa third floor. Pero tatapusin po muna lahat ito bago sila umakyat sa taas. Pag nakikita nyo yung pag-angat ng buhay ng pamilya nyo, anong feeling nun? Fulfillment. And siguro, kontento ka Oo. na kung anong meron. Kung ito lang yung ibigay ni Lord, yun lang. Oh, pero clearly, the Lord is blessing your family. Thank you, Lord. Ano pang pangarap mo? Sa ngayon, wala na akong pangarap, Miss Karen. Parang nakamit ko naman na lahat. Naalala ko nung nagsistart pa lang ako mag-vlog. Ako lang lahat, wala akong assistant noon. Sabi ko kay Daddy, ang hirap pala ng ganito pero masaya. Masarap sa pakiramdam. Wala akong paglagyan ng kasiyahan ko. Kasi lahat ng pinaghirapan ko, nakikita ko na. Magkaroon lang ng mababait na anak, okay na ako dun eh. Pero binigyan pa ako ng ganito, mas okay na okay. Mas contented siguro ako, kaya okay na to. At palagi mo, ba't ka umabot sa ganito? Siguro po, maging mabuti lang tayo sa kapwa. And give back. Share your blessings. Yun po talagang sa akin. Meron ka bang paboritong life verse? Yes po, meron po. Yung gawin mo sa iyong kapwa, ang nais mong gawin nila sa iyo. Bakit yun? Kasi parang karma eh. Kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik sa iyo.
So if you do good, ang babalik sa'yo, puro kabutihan.